Okay, bago tayo mapunta dito sa apat na prospective bidders, balikan muna natin nung 2021. Maalala natin nung 2021, nakita nyo naman ito ay January 2021, sabi ng COMELEC, nag-umpisa na rin sila sa bidding para doon sa software na gagamitin ng 2022 elections. So dito kung makikita ninyo, merong approved na budget para lang doon sa sa kontrata doon sa software na sinasabi. Ayan VCMs, CCS, etc. etc. 400 million Ngayon, sabi pa dito, meron daw set ng bidding documents acquired by the interested bidders. So sabi dito bidders, bidders. Ibig sabihin marami kung ilan ang diyan kasi hindi naman in-indicate dito kung sino ang bidders. Sabi dito, meron pang bid conference Wednesday 10 a.m. online. Hindi ko alam kung pinakita ito sa public Tapos may deadline pa kuno ng bid submission ng bids or ng mga bidders January 20, 2021 9 a.m. doon sa BTR. So kita natin ito sa makatuwid, merong public bidding, kumbaga. Gustong ipakita sa atin na merong public bidding. The COMELEC added that the bidding will be done through open competitive, competitive pa daw, na procedure ng bidders. Although hindi sinabi dito kung sino-sino yung mga bidders dyan. Ngayon, pagdating ng January yun, di ba? Pagdating ng September, ayan. Pagdating ng September, ganito na ang sabi. Ito yung sabi. Only Smartmatic, which has supplied the VCMs and the technology for automated elections since 2010, expressed intent to participate when it bought bid documents in August. So, ano ibig sabihin yan? Smartmatic lang daw yung interesadong sumali doon sa bidding. So alam na natin. Kasi, ngayon na naman, ano bang sabi? Ito. Diba, anong sabi ngayon? Ngayon, COMELEC begins bidding for May. Hindi pala ito. Wait lang. Meron yung inopen. Ito. Open na naman daw sila ngayon. Ito. Meron pang terms. COMELEC bears bidding terms of new automated poll system. Ito, ano lang to ngayon lang to, July 2023. So, sabi dito, meron na silang mga invitation para doon sa mga bidders. Kung makikita ninyo, may mga requirements, sabi dito. Tingnan nyo nga, interested bidders must meet the requirements stated in the TOR. Ano yan? TOR, terms of, ayan, terms of reference. Okay? The COMELEC will accept public bids for lease with options to purchase in connection with the 2025 national election. Alright? National and local election. Yan sabi. Kita nyo So dito, sasabihin na naman nila, kagaya ng ginawa nung last election, interested bidders daw, sumali. Ganito, ganyan. Kasi tignan nyo doon sa na-purchase, ito, biruin ninyo ayan 90,000 na na-purchase na from Smartmatic ay hindi na magagamit. Ayun the COMELEC already declared that it no longer intends to use the over 90,000 vote counting machines that it purchased from Smartmatic Philippines. Sayang. Magkano kaya yung per yan? Kung sabihin natin 60,000 per machine, ilan na yun, di ba? Di sayang. Dami sanang napakain yan.
Grabe, di ba? So, ito na naman, sa 2025, sasabihin na may bidding na naman daw na tas gagamitin 25, saka 28. Ah? Tapos, sa huli, baka sasabihin nila, ito hindi actually nabalita sa mainstream media. Tingnan nyo, nagbalita lang dito. Ito lang website na ito. Bukod tanging website na ito. Ewan ko kung ano to. pcig.org.article. Sila lang ang nag-indicate nung 4 na bidders for this 2025. Kahit tignan nyo sa iba, wala kayong makita. Ito lang ang nagbalita. Ito. Kasi nung 2021 na open for bidding, wala silang in-indicate kung sino yung mga prospective bidders. Pero dito, nakita ko dito, may 4 tayong bidders. With 19 billion contract for new voting machines. So ito, 4 na company, makikita natin yung andito yung Smartmagic, okay, Dominion Voting. Tingnan nga natin, ang pagkakaalam ko dito sa Dominion Voting na ito, isa itong Canadian based Canadian company that produces and sells electronic voting hardware software including voting machines. Sa pagkakaalam ko, kung i-open natin ito po ay ginagamit sa Canada at sa US elections. So, tignan pa natin yung iba. Ayan, ano pa ba? Itong Pivot International. Tignan nga natin to. Anong base nito? Ano kayang base nito? Wala siyang Wikipedia. But manufacturer, designer, and developer of electronics and related materials. Saan bansa kaya ito? Yun ang hindi natin alam. Mag-open nga tayo. US. Oo, US siya. Okay. Tapos, ano pa yung isa? Miro. I don't know how do you read this, but tignan nga natin. Ayan, parehas din. 1999. Founded in 1999. Ayan, based in South Korea. South Korea, ito na lang. Baka mas katiwa-tiwala pa ito. So far, wala tayong nababalita ang cheating sa Korean election, ano? Kaya bantayan natin itong bidding na ito kasi baka mamaya kung ano na naman ang irarason nila, kagaya dito. Asan na yun? Sabi dito, ayan only Smartmatic expressed expressed intent to participate. Imposible. Imposible. Ito yung sinasabi ko kanina 60,000 na per machine. So kung 60,000 times 90,000 na na tawag nito na hindi nagamit. Grabe, ang daming nasayang. So, bantayan natin itong 4 na ito. Kung talaga magkakaroon ng public bidding. Ano to? Garcia told the Philippine Center for Journalism that more companies have expressed interest to bid for the contract to supply the machines. Baka po abutin ng 10. Baka daw abutin ng 10. Baka abutin ng 10. Bantayan natin ito. Actually, dapat nga hindi nakasali itong ipa-disqualify na natin itong Smartmatic na ito. Mag-ingay tayo, hashtag natin disqualify Smartmatic. Yan lamang ho. Yan, maraming salamat.